Magandang umaga po mga kapatid. Brother OG po. Muli, mag-share na naman sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po ay mananalangin muna. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa paglapit natin sa ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Yes, O God, aming Diyos na mapagpala, salamat po. Salamat, Lord, sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa isang pagkakataon na naman ng aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa lahat ng bagay na naman ay pagkakalob mo sa amin lahat. Lalong-lalo na po, Lord, salamat sa pagkakataon na kami po ay makakarinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Samahan mo po kami. Gabayan, turuan, buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan. At ito po ay maitatak sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako, Lord. Turuan mo rin po ako. Gabayan mo rin po ako, Lord. Upang puro salita mo lang mga lumabas sa aking bibig. Salamat po, Ama. Salamat po at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Diyan po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa chapter 13 at ngayon nga po, itutuloy natin to part 2 po ng chapter 13 na dito nga po si Amon at si Tamar. Dito po ay sinabi dito na hinalay ni Amon itong si Tamar at ito'y nalaman ni David. Galit na galit ang kanilang amang si Haring David at dito rin nasuklam si Absalom mga kapatid. At ito na nga po ang continuation ng chapter 13 na ito po ay may pamagat na gumanti si Absalom mga kapatid. Pagkaraan ng 2 taon, hinayayahan ni Absalom ang lahat ng anak ng hari upang saksihan ang paggugupit sa kanyang mga tupa sa Baal Hazor. Malapit sa Ephraim, lumapit siya sa hari upang ipaalam ang bagay na ito at tuloy anyayahan naman siya at ang kanyang mga pinuno. Huwag na anak, sabi dito, wika ng hari. Maaabala kang masyadong kung dadalo kaming lahat. Pinilit siya ni Absalom, ngunit hindi rin pumayag. Binasbasan na lang siya ng hari. Bago umalis si Absalom, sinabi niya sa hari, kung hindi kayo makakadalo, si Amon na lang po ang pasamahin ninyo sa amin. Bakit mo siya isasama? Tanong ng hari. Ngunit nagpumilit si Absalom at pinasama na rin ng hari si Amon at ang iba pang mga kapatid nito. Inutos ni Absalom sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo si Amon at kapag lasing na, senyasan ako at patayin ninyo siya. Sabi ni Absalom mga kapatid, hindi kayo dapat, sabi dito, matakot. Ako ang mananagot nito. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mag-atubili. Ganoon, sabi dito, at huwag kayong mag-atubili. Ganoon nga ang ginawa ng mga alipin. Pinatay nila si Amon. Kaya't nagmadaling tumakas ang mga anak na lalaki ng hari sakay ng kanilang mola. Verse 30 mga kapatid. Nasa daan sila'y sabi dito, nagbalita na kay David na pinatay si Absalom ang lahat ng anak niyang lalaki. Ulitin ko lang, nasa daan
pa sila'y may nagbalita na kay David na pinatay ni Absalom ang lahat ng anak niyang lalaki. Sabi rito, kaya't tumayo siya, pinunit niya ang kanyang kasuotan at sabi rito, naglupasay sa lupa. Pinunit din ng mga alipin niya ang kanilang damit. Ngunit si Jonadab, ang pamangkin ni David ay kay Simea, ay lumapit sa hari. Sinabi niya, huwag po kayong maniwala sa na pinatay ang lahat ninyong anak na lalaki. Si Amon po lang ang pinatay. Siya po lang ang pinag-initan ni Absalom mula ng pagsamantalahan niya si Tamar. Kaya't huwag po kayong maniwala sa balitang iyon. Talaga pong si Amon lamang ang pinatay. Samantala si Absalom ay tumakas matapos ipapatay si Amon. Tumakas na si Absalom, mga kapatid. Ang bantay sa palasyo ay may natanaw na, sabi rito, pulutong ng mga taong bumababa sa burol sa gawin ng Horonaim. Kaya sinabi ni Jonadab sa hari, dumarating na po ang mga anak ninyo tulad ng sinabi ko sa inyo. Nag-uusap pa sila'y dumating nga ang mga prinsipe na nag-iiyakan. Umiyak na rin ang hari at ang kanyang mga lingkod. Mahabang panahon nagluksa ang hari dahil sa pagkamatay ni Amon. Si Absalom na may, sabi rito, nagtago kina Talmal, anak ng haring, sabi rito, Amihud ng Gezur. 3 taon siyang nagtago roon. Pagkalipas ng pagdadalamhati ng hari sa pagkamatay ni Amon, nagbalik siyang makita, o sabi dito, nananabik siyang makita si Absalom. At yan po ang part 2 ng chapter 13, mga kapatid. Talagang nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya ni Haring David, at yan ang sabi ng Diyos na mangyayari sa kasalanang nagawa noon ni Haring David, mga kapatid. Nagkagulo, nagpatayan sila, hinalay pa ang anak niyang babae, sabi dito, mga kapatid. At itong si Absalom ay talagang nagtanim ng galit dito kay Amon, mga kapatid. At yun nga, pinapatay niya si Amon. At nagtago ito si Absalom. Nag-iyakan ng magkakapatid ang mga prisipe, ganun din si Haring David. Pero ganun pa man, talaga iba ang puso ni Haring David. Pagkatapos ng pagdadalamhati, nananabik siyang makita itong kanyang anak na si Absalom, mga kapatid. Yung galit talaga kung ano-ano nagagawa niyan, mga kapatid. Kaya dapat sa tuwing may mangyayari, sa tuwing tayo maiinis o magagalit, dapat ipanalangin po natin ang ating sarili. Humingi kagad tayo ng gabay, protection sa ating Diyos upang maging maayos yung ating puso, maging maayos yung ating nararamdaman, mga kapatid. Huwag nating kakalimutan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bawat araw, bawat oras at minuto ng ating buhay, lagi tayong lumapit sa ating Diyos. Lagi tayong manalangin upang maiwasan natin yung mga ganyang galit, yung sama ng loob, yung paghihiganti, mga kapatid, na hindi natin dapat ginagawa, at inuutos siya ng ating Diyos na huwag tayong gagawa ng masama, ni mag-iisip ng masama sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Yan po ang tinuturo at inuutos ng Diyos sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Magmahalan ng totoo, magpatawad, at tayo po ay magpakumbaba, mga kapatid. Ulitin ko lang, yan po ang katapusan ng chapter 13, mga kapatid. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na naman at napag-aralan, na aking na-share na naman sa inyo ngayong umagang ito. Tayo po ay muling mananalangin at lalapit sa ating Diyos. Samahan niyo po muli ako, mga kapatid. Magsiyo po tayo. Yes, O Lord, Father God in heaven, maraming salamat na naman po sa iyong mga salita na aming narinig ngayong umagang ito. Maraming salamat po.
Tito Lord, sinasabi mo na naman sa amin na huwag kaming gagawa ng masama. Hindi mag-iisip ng masama sa aming kapwa. Alisin namin ang ganti, O God, yung paghihiganti sa mga taong nakasakit sa amin o nakagawa ng kabutihan dahil inuutos mo sa amin ang magmahal, magpatawad at magpakumbaba, O God. At ipanalangin ng mga taong nakasakit sa amin. Yan ang inuutos mo sa lahat ng tao, O Diyos. At nawayan nga po ang maitatak sa aming mga puso. Magamit namin sa aming araw-araw na pamumuhay ang magpatawad ng totoo sa aming kapwa, O God. Sabi mo nga sa iyong salita, Lord, kung hindi kami mapapatawad, hindi rin kami patatawarin. Kaya Lord, maraming salamat na naman ngayong umagang ito sa iyong mga makapangyarihan salita. Thank you, Father God, at nawa maging mabuting tao nga kami para sa iyo at para sa aming kapwa. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, pinupuri ka namin araw-araw, oras-oras, minuminuto ng aming mga buhay. At salamat sa lahat, Lord God, for all the blessings, guidance, and protection. Sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, pagpapakain sa lahat ng nagugutom at pagbigay ng kasiyahan sa mga nalulungkot at yung pagbuo mo po sa wasak na relasyon at pamilya, O God. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Tagumpay namin sunod-sunod, O God. Bawat bansa magiging maayos, masaya, masagana, magkakaisa at magtutulungan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Muli, Lord, salamat po sa lahat. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po, Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid. Mga kapatid, lagi po kayo mag-iingat. Manalangin po tayo araw-araw, oras-oras. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.